Alright mga amigos, former IBF World Super Lightweight Champion Subriel Matias wagi po sa kanyang naging title eliminator sa Puerto Rico. Kanya pong tinalo via 8-round TKO si Gabriel Valenzuela. Muling ipinakita ni Subriel Matias ang bagsik ng kanyang mapaminsalang kamao na talaga namang sa lutong ng kanyang mga binibitawan ay nanlambot ang kanyang kalaban. Ang panalong ito ni Subriel Matias mga amigos ay ticket sa world title fight. Siya na po ngayon ang mandatory challenger ng IBF World Super Lightweight Champion na si undefeated Richardson Hitchens. Samantala sa naging welterweight showdown ng dalawang undefeated na mandirigma na sina Paddy Donovan at Lewis Crocker, na disqualified ang dapat na panalo sa laban na si Paddy Donovan. Nakalalamang pa naman sa laban itong si Donovan mga amigos. Sa body language ni Lewis Crocker, paayaw na ito noong round 8. Napaluhod ng abutin ng uppercut, pero kahit sobrang sakit na ng kanyang iniinda sa kanyang kaliwang mata, pinilit pa rin tumayo ni Lewis Crocker. Pero gusto nang tapusin ni Paddy Donovan ng laban kaya sinunod-sunod ang atake. Yun nga lang sa kasamaang palad, pagtunog ng bele, bumira pa rin itong si Paddy Donovan at bumagsak nga po si Lewis Crocker. Pero dahil may mga point deductions na nga po itong si Paddy Donovan sa round 6 at round 8, dahil sa kanyang pang-headbutt, yung kanyang ginawang foul noong round 8. Yung final blow, kahit tumunog na ang bell, hindi po yon pinalagpas ng referee. Dinisqualified si Paddy Donovan. Mangiyak-iyak si Paddy Donovan sa naging hatol ng referee dahil halos nasa kamay niya na ang panalo. Kung nagwagi lang sana si Paddy Donovan, siya na po sana ang next mandatory challenger sa magwawagi sa sagupaan ni na Jaron Boots Ennis at Aymantas Tanyonis sa Abril. Samantala matapos pong tumabla ni WBA World Super Featherweight Champion Lamont Roach Jr. kay Gervonta Tank Davis. Target umanong maipag-rematch ni Lamont Roach Jr. kay Gervonta Tank Davis, pero kung hindi daw po niya ito makukuha, nag-usap na raw po sila ni WBC World Lightweight Champion Shakur Stevenson na silang dalawa ang magtuos. Sa mga amigos nating hindi nakakaalam, yung kaisa-isang talo po sa kartada ni Lamont Roach Jr. ay mula po yun kay Jamel Herring, ang boksingerong ginulpi naman po noon ni Shakur Stevenson. Pero mula nga po nang matalo si Lamont Roach Jr. noon kay Jamel Herring, malaki na po ang in-improve ni Lamont Roach Jr. ngayon sa kanyang paikipaglaban. Lalo na yung kanya nakuwang experience ngayon sa paikipagtuos sa one of the best pound per pound today na si Gervonta Tank Davis.